Dito po sa mundo ng numismatics o koleksyon ng mga barya, may mga natatanging coins na nagiging mahalaga hindi lang dahil sa kanilang edad, kundi dahil po sa mga pagkakamali sa paggawa. Isa sa mga ito ay ang ating nakikita na barya rito na isang 20 piso na may taong 2020. Yan, meron po siyang multi-error. Yan, or tinatawag po siyang multi-error coin. Ang baryang ito ay hindi po ordinaryo dahil nagtataglay po ito ng iba't ibang minting errors o pagkakamali sa proseso ng paggawa nito. Dahil dito, nagiging bihira at mas mataas ang halaga nito sa market ng mga kolektor. Ngayon, ano nga ba ang mga specific na error sa baryang ito? Bakit po ito itinuturing na isang collector's item? At yan, paano po ito makakaapekto sa mga nangongolekta ng mga barya dito sa Pilipinas? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. At yan, umpisan po natin sa mga natatanging minting errors ng 20 piso coin na ito. Ayan, meron po siyang tatlong pangunahing mga minting defects. Una ay ang kanyang upper mint mark error. Ayan, nakikita po natin sa bahagi ng coin na ito ang mint mark kung saan ay ayan, nasa itaas. Ang mint mark ay isa po itong maliit na marka sa coin na nagpapakita kung saang minting facility ito ginawa. Sa ilang mga 2020 na 20 peso coins, may mali po sa position o itsura ng mint mark. Posibleng mali po ang alignment nito o may kakaibang itsura na hindi tugma sa ibang normal na coins. Ayan. Pangalawa ay meron po siyang bubble badge error. Ayan. Ito naman po ay isang uri ng error kung saan ay may nakikita po tayong maliit na nakaumbok o namuong bahagi sa surface ng coin. Karaniwan itong sanhi ng imperfection sa die o hulmahan na ginamit sa minting process. Ang bubble badge ay nagmumukhang parang maliit na nakaangat na bahagi sa coin na hindi dapat na nandyan. Kaya ayan, dito ayan, may mapapansin po tayo rito. Ayan, dito naman sa kabila ay ayan, meron din. Ayan, dito sa kanyang ibabang bahagi may bubble badge. Ayan, may mapapansin po tayong bubble badge dyan. Ayan, ang pangatlo ay ang die defect error. Ayan, meron po siyang die defect error. Ang die defect ay isa po itong error na nangyayari dahil sa pagkasira po ng mismong die na ginagamit sa pag-imprinta ng coins. Dahil dito, maaaring may extra markings, maaaring meron pong extra markings, yan, linya o depekto sa design na hindi dapat kasama sa normal na bersyon ng coin. Kaya, ayan, ang mga error na ito ay bihira at hindi po talaga madalas na matagpuan sa lahat ng mga 20 peso coins. Dahil dito, ang mga collectors ay handang magbayad ng mas mataas na halaga para makuha ang ganitong klase ng mga rare coin. Ngayon meron bang epekto ng ang mga errors na ito sa presyo ng baryang ito? Ayan. Kapag ang isang coin ay may mga minting errors, nagiging limited edition ito sa mata ng mga kolektor. Sa mundo po ng numismatics, mas bihira ang isang coin, mas tumataas po ang halaga nito. Kaya naman, ang 2020 na 20 peso coin na may multi-error na katulad nito ay maaari po itong umabot sa mas mataas na presyo kumpara sa face value nitong 20 pesos lamang. Kaya meron pong mga ilang bagay na nakakaapekto sa presyo ng error coins. Una ay ang kanyang rarity o kauntian ng kanyang supply.
Kapag kakaunti lang talaga ang na-produce na may error, nagiging mas mahal ito. Pangalawa ay ang uri po ng error. May mga errors na mas bihira kaysa sa iba. Ang upper mid-mark error at saka bubble budge error ay hindi po talaga madalas makita, kaya mas mataas ang demand. At ang pangatlo ay ang kondisyon o kalagayan ng barya. Mas mataas po ang value kung nasa great condition ito, kung saan ay walang kalawang at hindi po gaanong gasgas. Ayan, yung kondisyon naman ng barya ng may-ari nito, ayan, ay masasabi kong okay naman po. Ayan, isa po siyang seller at binebenta po niya yung kanyang 20 peso coin na ito, error coin na ito, sa halagang 150 pesos. Ayan, murang-mura na po yan. 150 pesos po ang kanyang benta rito. Ayan. Ngayon ay bakit po ito mahalaga sa coin collectors dito sa atin? Ayan, bakit nga ba mahalaga ito? Ang pagkokolekta ng mga error coins ay isa po itong hobby na unti-unting lumalawak dito sa Pilipinas. Marami pong mga numismatist o coin enthusiast ang nag-iipon ng ganitong klase ng coins, hindi lang bilang investment, kundi bilang bahagi ng kasaysayan ng pera sa ating bansa. Para sa mga kolektor, isa po itong bihirang coin na maaring maging mahalaga sa hinaharap. Maganda rin itong idagdag sa koleksyon, lalo na kung interesado ka sa mga minting errors. At posibleng tumaas na rin ang halaga nito sa mga susunod na taon. Para naman po sa mga nagbebenta, may oportunidad na kumita po tayo kung meron po tayong hawak na error coin, lalong-lalo na kung in demand po talaga ito sa market. Mas mataas po ang presyo ng mga well-preserved at saka certified error coins. Kaya kung meron ka pong nakita na kagaya ng 20 peso coin na ito na may multi-error, huwag mo itong basta gastusin. Maaring isa po itong napakabihirang kayamanan na may malaking halaga sa mga darating na panahon. At ayan, ang aking opinion po rito ay ang 20 peso coin na ito na may multi-error ay isang magandang halimbawa ng kung paano po nagkakaroon ng halaga ang mga simpleng bagay dahil sa kanilang uniqueness. Ang mga pagkakamali sa paggawa ng coins ay hindi lang simpleng factory defect. Ito po ay nagiging bahagi ng kasaysayan ng ating pera. Kung ikaw po ay isang coin collector, siguradong sulit ang pagdagdag ng error coin na ito sa iyong koleksyon. Pero kung ikaw naman ay isang casual owner lamang ng coin na ito, mainam po na ipasuri mo muna bago mo ito gastusin. Malay mo, ang isang simpleng barya na iniisip mong wala lang ay maaring magdala sa iyo ng malaking halaga sa hinaharap. Ano po sa tingin mo? Mayroon ka bang ganitong klase ng barya? Huwag pong kalimutang i-check ang iyong mga barya. Baka may natatagong kayamanan ka na pala. Salamat po sa panunood at hanggang sa susunod nating video.